mukhang napakadelikado manguha ng honey at pwedeng makamatay ang sting ng mga bubuyog. Ang mga professional beekeeper, balot na balot. Pero sa Roxas, Palawan, ang dalawang batang ito nung sinadya ang isang pulot-pukyutan. Ito mga idol, papausok ko lang namin para makuha na namin yung honey. Ito pala yung gamitan namin mga idol, bunot para lumayo ang bubuyog. Naka-t-shirt at shorts lang. Yung mga idol, may ligwan, no? Grabing laki. Hanggang ang mga bubuyog tuluyan ng nagpulasan. Honey ko! Yan o, lanaw. Mga idol, ito pure honey ito mga idol. Nilantakan nila ang pulot-pukyutan o honey kahit pa palibutan sila ng laksa-laksang bubuyog. Ang diskarte niyan mga idol para di tayo makagat, huwag lang ipitin. Ang video, umani ng samot-saring reaksyon. Pag nakagat ka ng marami niyan, pwede mong ikamatay. Bakit pinahintulutan ang mga paslit sa ganitong napakadelikadong sitwasyon? Dalawang bata sa Roxas, Palawan, gubat ang playground at ang kanilang paboritong laro, kumuha at kumain ng pulot-pukyutan o honey. Ang dalawang bata sa video, ang 12 anyos na si Mark at ang 9 na taong gulang nitong kapatid na si Jeff, hindi nila tunay na pangalan. Pumayag ang kanilang mga magulang na sila'y aming ma-interview. Natutuwa po kami pag nanguha po kami ng honey sa gubat. Mangko natin yung lanaw niya. Ang vlog, kuha lang nitong nakaraang linggo kasama ang tiyuhin nilang content creator na si Bong. Inaya ko po si Bong na magpuwag po ng ligwan. Hindi ako natatakot na kung ano mangyari dahil alam ko naman na kaya nila. Hindi ko naman papasubo yung mga bata na ipapahamak ko sila. Hindi raw ito ang unang pagkakataong nanguha sila ng pulot-pukyutan. Hihing pausukan po gamit ang bunot. Nung nagpulasan na ang mga bubuyog, sa kanila kinuha ang kanilang target. Sarap po ma'am, matamis. Pero sa totoo lang daw, ilang beses silang nasting ng mga bubuyog. Nung namamag po kami ma'am, kinagat po ako ng bubuyog dito po. Kinagat po ako sa kilay. Hindi ko bumuklat. Tapos po sa kamay. Tapos po sa legs. Napakasakit po pero kinaya ko po dahil sanay na po rin kami. 3 araw po nagaling ma'am. Ang mga nakolekta nilang pulot o honey, Nilam po sa kanin. At minsan po nagbibili po ako ng tinapay. Pinapalaman ko po. Nagkukuha po ako ng kalamansi, ma'am, tapos titimpla ko sa tubig. Gagawin ko po ang kalamansi juice, tapos lalagyan ko po ng honey. So po namin, kami lang po ang kukuha para po hindi na po kami magastos ng pira. Hindi po namin ginagamit yung mga bata. Yung mga bata po talaga yung gustong-gustong makasama sa vlog ko. ang kinikita ni Bong sa kanyang vlog, ibinibigay naman daw niya sa kanyang mga pamangkin. Kung nakakapagbigay ako, direct po sa parents niya. Pambili po namin ng gamit po sa school. Gayunman, hindi pa rin nakaligtas sa mga batikos ang ginawang content ng mga magtiyuhin. Nasa huli ang pagsisisi, mainam na po yung nag-iingat. Ang pangungulekta kasi ng pulot o honey, nakasanayan na raw na gawain sa kanilang lugar. Sa totoo lamang ay yan ang primary na kinabubuhay dito sa lalawigan ng Palawan. Pati ang mga magulang ng mga bata na sina Raymond at Mary Joy, kinalakhan daw ang ganitong hanap buhay. Yung mga biyanan ko noon, yan ang trabaho nila, nag-harvest sila niyan. Tapos nasama-sama rin ako hanggang sa kami na nangunguha. Binibinta po namin yon 150 po per bottle. Asan ba mga magulang niyan? Natitiis nilang ginagawa ng mga anak nila? Hindi naman namin sila pinapabayaan talaga na gawin nila yung mga bagay na delikado. Kaya raw nilang tukuyin kung aling klase ng bubuyog ang pwedeng lapitan at yung mga dapat iwasan. Napag-aralan na po namin yung mga kahinaan nila, kaya hindi naman siya gaanong delikado.
Hindi rin daw sila nababahala sakaling putaktihin ang kanilang mga anak ng kagat ng bubuyog. Naniniwala raw kasi silang may ibinibigay ito sa kanilang immunity o pampalakas ng resistensya. Masakit din siya. Immune po yung katawan namin sa ganun. Lumalakas yung katawan namin. Ang bee sting kasi ay venom. Wala tayong makitang benefit niya sa katawan ng tao. Kung siya ay paulit-ulit na kinakagat, maaaring eventually maka-develop na rin siya ng immunity dito. Pero hindi lahat ganito ang sitwasyon. Ang mismong lolo nga ng mga bata na si Bonifacio, namaga ang mukha matapos masting ng bubuyog sa kalagitnaan din ng pangunguhan niya ng pulot. Kinagat ako ng pukyutan sa mata, kumikirot siya. Tapos nung pagkirot, maga na siya. Kumipot yung mata ko dahil sa kamandag ng pukyutan. Maaaring magkaroon ng pamumula. Kung talagang highly allergic ang isang tao sa bee sting, maaaring ikamatay. Sa videong ito, makikita ang isang bata na wala ng malay na nakahiga sa ospital, habang ang ilan niyang mga kasama pumapalahaw na lang ng iyak. Ang bata namatay matapos masting ng bubuyog. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Maricel ang biglaang pagkamatay ng 3 taong gulang niyang anak na si Alon. December 31, niyapos niya ako maigi bago hinalkan niya ako. Sabi niya sa akin, mahal kita, ma. Yung yakap niya, parang yung matanda nang nagyumakap na sobrang diin. Di natakot ako, bakit gano'n yung anak ko. Dito po sa galing, parang natutukan siya ng boga. Kasi New Year ko yun, nabulabog siguro yung mga lutan. Naglalaro lang daw sa kwarto ng kanilang bahay dito sa Cavite si Alon, nung biglang may pumasok sa kanilang bintana na isang klase ng bubuyog. Iyak siya ng iyak. Bago sabi niya, ma, sakit. Sabi ko na, ano yan? Kinukuha yung kamay. Ayaw niya ibigay. Sobra yung pagwawala niya. Si Alon, nasting ng bubuyog sa hintuturo ng kaliwa niyang kamay. Dahil namumutla at halos hindi na makahinga si Alon, isinugod na nila ito sa ospital. Nirevive. Pina-injectionan pa rin namin. Baka umano yung heart niya. Kaya ko na, laban ka na. Binubulungan ko rin na ano siya. Baka pwede lumaban pa siya. Talagang wala. Sanhi ng kanyang pagkamatay, anaphylactic shock, severe allergic reaction sa sting ng bubuyog. The body is overstimulating to the bee venom, which causes the release of histamine to the bloodstream. This histamine will cause blood vessel dilation and tissue swelling to the body, which causes yung pagbaba ng blood pressure, which can lead to cardiovascular collapse. Sobra to siyang daldal. Kaya talagang mamimiss mo talaga maigi. Hindi pa kaya yung tanggapin. Pwede kang magsuot ng protective gears. Huwag ka munang gumamit ng pabango. Baka ikaw ay mapagkamalang bulaklak para hindi ka nila i-attack. Malaki po yung contribution ng mga bubuyog sa environment natin. Samantala, dahil tila parte na raw ng pang-araw-araw na buhay ng mga tiga Rojas, Palawan, ang pagkolekta ng honey, sina Raymond at Mary Joy, wala raw balak na pagbawalan ang kanilang mga anak. Sa halip, mas mag-iingat daw sila. Sa mga nagko-comment po, hindi po namin pinapabayaan yung mga anak namin. Nandyan kami sa tabi para gawin yon at sinasamahan namin sila. Tutuloy po rin po namin ang pangalan po. Kasi po, masustansya po yun. Tsaka sanay na rin po kami. Handa po ako na protektahan sila. Madaming concerns about yung mga ina-upload nga ng mga videos ngayon. They're going for the shock factor. So parang yung buwis buhay sa content. Bago mo to i-post, isipin mo muna, bakit mo ba to ginagawa? Sana magamit yung platform, hindi sa harmful na way. Sa gintong pulot, may ilang naglalakas loob. Pero ingat lang, dahil ang mga bubuyog, delikado kapag nabulabog. At ang sting nila, iba't iba ang reaksyon sa ating katawan. Pwedeng ang ilan, kahit isang sting lang, tepok. Thank
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.